Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Coffee morning again, guys. Ito tayo, usap-usap tayo ulit. Sobrang busy ng town. Yeah. Mapa dito sa atin sa Waterford at saka pati sa obviously sa Dublin, maraming tao. Everywhere Everywhere. is super busy. It's a busy season. Oo. Ang nangyari kasi, no, dito, kahit naman pala saan bansa, pagka yung ganyan, may talagang may tinatawag na Christmas hours, tuwing yung mga gatong season, lahat kasi ng mga bagay-bagay, parang sale siya. Kahit naman sa Philippines, alam naman natin yan. Mapamindanao man, sale pa rin siya eh. Ever since na nagkaroon ako ng muwang, sale, pagka December, maraming sale. Sa Zamboanga, sale, mga ganyan. Shopping time. Medyo umaraw ah. So dito din, ganun din sa Ireland. So yung dito naman, so yung pagpupunta ka sa mga shops, makikita mo ang daming tao. And then because nagsasarado yung shop dito ng Yun. ano lang. So the 24th, half day lang sila. And then Christmas Day, sarado sila. And then the 26th, mag-open na sila. But I think limited time pa din, ano? Or late silang mag-open, parang ganun. Dito kasi, pag titingnan mo, mas marami sanang tao na mag-check-in sa hotel, mga ganun, di ba? Pero dito walang ganun eh. Talagang nakasarap pati hotel. Ang nakabukas lang dito, yung mga hospitals obviously. Emergency siguro, mga police, mga ganyan. So yung mga pubs, sarado yan. So, para bang yung business wala talaga. Meron silang kaugalian dito. Now on the 24th, gana sila yung 12 pubs of Christmas. Yun, yung pupunta sila sa 12 na pubs and then iinom isang shot, gano'n. Yun yung ikutin. Ikutin nila, kaugalian nila. Pero hindi natin ginagawa yung pubs. Of course. Anyway, napag-uusapan lang. And then meron dito din yung nabanggit ni Don, yung sale season sa mga damit. Ngayon makikita mo 30%, 50% off. And then after ng Christmas sa 26, mag-open na sila. Yan na yung Boxing Day na talagang sale. Almost lahat ng shops meron silang mga discount. So mas mataas pa sa 50%. Ayan na yung malulungkot ka na pag yung binili mo ng regular price. And then makikita mo naka-half na siya. Yun yung nakakalungkot na na time pagka yung nag-shopping ka. Pero pagka umabot ng January, yung 50% sana nagiging 70% off na. Pero konti na lang. Yun lang. Kasi parang uubusin nila yung mga tira dun sa season na yung year na 2023, sabihin natin ganun. Wala nang masyadong options. Maswerte na lang siguro yung mga malalaking size or super liit na size, ayun. And then, yun, bagsak presyo talaga yun. And that's the best time din na, kunwari bago ka dito sa Ireland, syempre kailangan mo ng mga winter clothes, ganyan. That's the best time to shop for your winter clothes for the next year. Yun yung the best time. And then dito din kasi, up to April malamig. So magagamit mo pa rin talaga. Yeah. So yun yung the best time na mag-shopping. Yeah, not only clothings. Yung mga appliances. Oh yeah. Maganda rin talagang bumili ng January kasi yung mga products na 2023 kailangan dispose na ng mga yung mga tindahan. So kailangan kumuha na sila ng 2024 na mga units. Pero in order for them to get the 2024, kailangan dispose nila yung mga nakatago. So, kung may discount na, kung ano man discount sa, sabihin ng December, ang mangyari ay magkakaroon ng mas bagsak presyo pa by January. Kaya mag-abang-abang lang. Kasi masasabi ko yun, twice na in a row na nakabili tayo ng sabihin natin TV. Na ganon lagi. Kami laging nabili kami ng mga gamit yung ganyang season. Kasi yung 2023 na mga units, pag 2024 luma na yun, although brand new pa din naman ang bibigay sa'yo, pero parang nasa lumang category na siya. Technology wise, siguro wala naman masyadong difference kasi kung TV lang naman, di ba? Konti lang siguro. And then
Hindi lang yun, hindi lang appliances, even cars. Diba? Yeah, Yung but sa cars, we cannot really say it by now. Mahal medyo pa din. bumababa. No, pero yung year, yun Yeah. lang. Yeah, pero hindi siya mahirap anuhin ng cars kasi Nagbibigay sila ng discount. Pag mga January ganyan. yun, dumadami ng mga Pinoys dito. Pero when it comes to ang family naman ng mga Filipinos, siyempre karamihan ng mga Filipinos gusto talaga na umuwi ng December papuntang papuntang Philippines, diba? Pero oh, sorry. Pero dahil sa kamahalan ng ticket, kamahalan ng ticket, hindi tayo nakakauwi mga Filipino. So masaswerte yung mga nakauwi. Ayan, shout out sa ating mga skilled workers na nagtatrabaho dito sa Dungarban, Waterford. Nasa Pilipinas sila karamihan, ano? So shout out sa inyo, John Mart. And sino pa ba dyan? Madami eh. Christian, Maynard, Noel, yan, ating mga ano dyan. Yeah. Kasi ang ano dito, ang kalakaran guys, pag mga skilled workers, pag mga yung mga nasa tindahan, talagang tindahan, depende. But yung mga, when it comes to like, yung regular jobs talaga, na as in, siguro office, siguro, yung mga ganong klase na yung manufacturing companies, nagsasara talaga sila ng 2 weeks. Yung mga businesses na gano'n. Yeah, 2 weeks nitong December. Nagbubukas sila first week ng January. Which is really nice, di ba? Unlike sa amin, sa healthcare profession, talagang working pa din. Pero, we're not complaining. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang kaluwagan or kahirapan sa mga jobs na natin. Kasi wala namang jobs na sabi mo ng madali lang. Lahat ng jobs may kanya-kanyang ups and downs, di ba? But we're lucky na we just have to think about na meron tayong trabaho, di ba? Yun ang mahalaga nun. Whatever job that we have. And another thing pala na gusto ko sa ganitong panahon, not because it's my birthday month. Ano din, yung ang dami mong Pilipinong nakikita pag pumasyal ka sa town, ang dami mong makikita mga hindi mo nakikita dati, mga hindi mo alam, syempre we have our own life, busy sila sa mga ginagawa nila, and then pag nasa town ka, uy, kumusta? Yung gano'n, nakakatawa, di ba? At saka, pero when it comes to mga Pinoys dito guys, meron kasing yung parang may mga Filipinos na Pinoy talaga, tapos meron namang mga Pinoy na may asawa na yung puti, yung mga ganun. Ibang lahi. Ibang lahi. Ito lang na-notice ko, na pag mga bata, kasi ganyan, sabihin na natin yung... Ito, I think, realization to. Na yung dahil dati, yung, alam mo yung may magsasabi, hindi namamansin. Yung mga... yung ganun. Hindi, pagka bata, yung ganun. Na pagka bata, teenagers, ganun. Purong Pinoy paman yan, o kaya may lahi na. I think pag mga bata, pansin ko, parang hindi naman sila suplado. hindi naman ganun eh. Parang nagiging culture ng dito. Pag dito sila pinanganak o dito lumaki, hindi naman sa nagsusupla sila sa mga ating mga Filipinos ganyan na nakakatanda. Pero pag hindi ba sila yung kagaya sa Philippines, siguro parang magmamano talaga yun. Meron din, pero hindi yung ganun magmamano. I think you shouldn't expect them to be like Filipinos in the Philippines na babatiin ka. Where in fact, hindi naman lahat ng Pilipinos sa atin ganun eh. Hindi na, I think, halimbawa kung may nakasalubong ka or mga teenagers na ganyan, kung gusto mong batiin ka, ikaw na yung maunang bumati. And then don't take it personal kung hindi ka binati. Baka nahihiya lang din. Especially mga teenagers, mahihiyain yan sila. Teenagers na dito na lumaki. Ganun. Siguro ganun. Nahihiya.
So don't take it personal, sasabihin pa, yung anak ni ganito, ni hindi man lang namansin. Of course, paano ka papansinin kung hindi mo naman din pinansin? Or baka hindi ka na nakilala. Like for example, pwede ako, malabo yung mata ko. Pag malayo kasi, kahit na nandyan na, hindi ko pa rin makita pag hindi ako nakasalamin. So, yung siguro, mga ganun sigurong bagay. So, huwag nang personalin. Hindi, sa yung ano ko doon, ano yun para bang pagkabata ka, hindi mo iniisip na yung para bang kailangan mo talagang mamansin, mambati sa mga tao. Parang you're living in your own world na parang inosente kayo, wala kang alam Kasi like yung, eventually, kasi nasasabi lang naman natin to dahil syempre may mga anak tayo, teenagers. Well, magdadalawa na yung teenagers natin na mapapansin mo na uutusan mo pa talaga sila. Sir, mambati ka or Dara, mambati ka. Nahihiya sila. Parang ganun. We're hoping na pag medyo malaki na sila, hindi na sila maging ganun. Pero ganun na, parang yung expectations natin na pag galing tayo ng Pinas, mahirap mong expect talaga na yung mga bata, ganun sila. Dahil especially sa probinsya. Well, sa Metro Manila, yung mga bata, I don't think ganun sila kaano din. Hindi na din. Hindi naman sila namamansin or something, di ba? Just don't, na lang, iba na din talaga yung panahon ngayon. Iba na. Yeah, pero anyway, yung ating nitong season na to, ganun parate, di ba? Parang, tayo, busy and everything. It's a happy season. Yeah, ito yung magre-reflect yung mga tao, whether anumang religion, mapipilitan ka rin talaga na kayong mag-family, mag-reunion or something kasi walang pasok. Siyempre, hindi naman tayo nagtatrabaho sa ito kasing Europe na to. Hindi naman to even Middle East, ganyan. Diba sabihin mo nang iba din doon pag Ramadan ganun din naman ang ginagawa. So dito naman pagka yung December, ito naman nagpapa-off talaga sila. Kaya mapipilitan ka whether anong klaseng religion ang meron ka o meron tayo, off tayo. So yun talaga. Respect din. Nasaan tayo, kung ano yung sineselebrate nila. So, pero have to respect. Ang reality talaga niyan, guys, ang mga dito sa Ireland, hindi naman to religious country. Sa totoo lang. Sila naman nagsasabi, parang nagiging tradition na lang na pagka December, yun, kita-kita sila sa mga alam mo, family. It's not about religion. Parang naging, kung sa totoo lang talaga, Christmas became na talaga, very commercial. Yun na talaga yung marketing talaga. Ganun na buong mundo na. Kasi ang nagpupush niyan, siyempre yung mga brands, yung mga companies, gusto nilang may bumili ng mga damit, ng mga pagkain, mga ganun. Hindi naman yun parang talagang religious belief, ganun. Kasi, kung tutusin talaga, ang 25th of December, hindi naman dyan pinanganak si Jesus. Ginawa lang yung date na yun. Kasi hindi nila alam talaga ang date Now, nag-decide lang sila, okay, even if you Google this, guys, wala talagang yan. Wala talaga. Hindi talaga nakalagay na 25th of December. Ginawa na lang. Binasin na lang sa panahon na sinabi malamig. Ganon, ganyan. Wala yun. Pero yun. Alright, guys, until next time, at usap tayo ulit sa kapihan. Yes, tara. Let's talk. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.